Animoy nakatayong nakaputi na parang lalaki na nakamasid sa akin. Sabi rest. Hi, this is Master Gala. Nandito ako ngayon sa puntod ng madre at saka ng pare. Meron ba akong kasamang hindi tao ngayon dito? Pero naman tayo na i-record na parang umiiyak. Pakinggang mabuti. Ano yun? Dito ko na naman ito napansin. Pakinggan ang nakakakilabot na boss. Ano tayo sa puntod ng mga Ano tayo sa puntod? Nandito ako ngayon mga mga tanan lang ko kung gaano kasi dire karon. Mga tanan lang kung gaano kasi. This is Master Gala. Kamusta? Tapusin yung kanilang buhay. Pag nag-yes yan, tatakbo na ako. Sinusubukan ko kayo ngayon. Napakahirap mag-isip ng content mga master, pero 5 taon na tayo sa YouTube. Iba na masasabi nila paulit-ulit yung content natin. So ito ginagawa natin ng paraan para hindi masyadong maboring yung mga followers natin. So guys, kasama ng parte ng pag-iikot natin dito sa Davao City ay babalikan natin yung sementeryo kung saan nandun yung puntod ng mga madre at pari. Susubukan natin mag-imbestiga, pero bago tayo dumiretso doon ay tatanungin muna natin ng ilang tao dito kung talagang safe pa rin ba sa Davao City o gaano ba ka-safe dito, para mayroong konting touch yung ating vlog ngayong araw. Kaya tutok lamang po kayo hanggang dulo ng video dahil maraming mga exciting na pwedeng mangyari. Ang part nito ay tinatawag nilang San Pedro Street dito sa Davao City. At masasabi mo naman na parang panggabi o gising ang mga tao dito karamihan, dahil pagtungtong pa lang ng alas 3 ng madaling araw o alas 2 pa nga, napakarami ng pumupuntang tao dito, lalo na sa mga bangkeruhan, at may ilan ding mga establishmento na hindi nagsasara. Diretso tayo sa cemetery. Itsura doon, medyo hindi safe doon tingnan, pero alamin natin kung talagang safe nga. Pero may mga police station din naman din dito. Go. Nauso yung sa Manila ngayon yung ibang rider na biniktima ng mga masasamang loob. Disipad siya tayo sa pagkawala nila. Ito may mga nagbabike pa nga dito. Tapos ito yung mga designated area na pwede ka lang mag-park. Alas 2 pasado ng madaling araw ito. Hindi pinagbabawal na mag-vlog dito ng kahit alanganing oras. Pero syempre hindi naman masasabing porket nasa Davao ka, kumpiyansa ka na walang mga hold-upper. May mga ibang part din naman siguro na wag na lang natin itry kasi baka mawalan tayo ng iPhone 17. Yung iba, mag-aalas 2 ng madaling araw, nag-o-open na sila ng mga pwesto nila. Kailangan alamin natin kung safe pa rin ba. Doon naman tayo sa part na sinasabi ko kanina na parang feeling ko hindi safe. Although pag nandito ka kasi sa loob ng Davao City, masasabi mo talagang safe. Since 2019 nandito na ako mga master. Ayan, makikita ninyo yung ating dinadaanan dito. Very malinis. Although mayroon ding mga ibang homeless. Maraming ilaw. Tapos less wire dito sa daanan. Isip ko lang tong content na to dahil gusto ko lang maiba. Ayan. Dito yung marami nagpipicture dyan pag araw. Time check, it's 2 AM. Kita nyo, malinis, safe. Doon tayo sa part na mukhang hindi safe. Hanap tayo ng baka sabihin nila bias tayo. Hanap tayo ng mukhang hindi safe dito. So ito yung mga nilalakaran ko during dati na makakalakad ka dyan kahit saan ka magpunta. Ito yung pinaka city hall ng Davao. Yan. Yan, kita mo, walang tao masyado. Ang bawat sulok yan safe. Kahit saan ka magpunta. Ayan, may nagbabantay na tanong natin sir. Sir, ayong gabi, ayong adlaw, nagbablog kasi ako. Mga tanan lang ko kung gaano kasi dire karon. Mga tanan lang kung gaano kasi. Marami nag-iikot na sundalo. Dire, okay. Nag-ano kasi ko, nag-roving ba? Nagbo-vlog-vlog. Dito sa sulod. Kami na po sa lawas. Okay.
Kasi yung iba kasi natatakot pumunta ng Mindanao, ay Diri Davao ulit problema. o sa Davao, wala problema. Okay lang kung magtuyok dira. Wala problema. Sige, thank you po. Ayun, narinig nyo naman guys. Yan, safe dito, may sundalo pa sa kanilang munisipyo. So, pupuntahan natin yung mga part na medyo hindi safe. Dito kasi safe talaga dahil municipal hall ito. Siyempre, dyan nagtatrabaho yung ating mayor na si Baste. Yan. Yung mga naglalakad pa rin tao. Nakalimutan ko ipasok yung helmet ko pero still nandito pa rin siya. Mga master, diretsuhin natin yung cemetery na ganitong oras. Ito na yung pinaka-cemetery. Diba? Nandito yung mismong libingan ng magulang ng dating Pangulong Duterte. Tapos dito mayroong makikita ka dyan na tarpaulin nagsasabi, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ang aming utang na loob, tama ba? Kabut-buton, dili, hikalimtan. Hindi namin makakalimutan. Tatay Dick. So ito yung puntod ng ano. Ito yung mga madre ito, guys. Yan. So subukan natin mag-investigate, no. Dito makikita mo yung puntod ng mga magulang ng dating Pangulong Duterte. Yan. Mga lolo yan ni Inday Sara, ating Vice President pang master. So, malinis, simple, may electric fan yan. Simpleng-simple lang ang pamilya Duterte, mga master. I'm not DDS. Sabihin ng ibang pagkamala nyo ako na DDS ako or what. Ako guys, nakadepende lang ako sa tinitirahan ko na isa ako sa magpapatunay na safe dito dahil since 2019, I never experienced bad things here. Cemetery na to ha, itong pinuntahan ko, kung possible may mga tao dito ano. Time check 2:11. Yan. Familiar naman ako dito, imbes ko nung napuntahan ito. Meron ditong dati way back 2 years ago na patay na isang minor pa dahil ito daw yung nagtitrip sa mga Indiano. Dito lang talaga siya nakita. Maraming punto dyan sa babae. Ayoko muna makipag-communicate dito. Iba yung pakiramdam. And even though ako ay mag-isa dito, meron na naman pala akong na-record nang hindi ko namamalayan. During editing, dito ko na naman ito napansin. Pakinggan ang nakakakilabot na boss. tayo sa puntod ng mga madre. Try natin doon. Siguro kung narinig ko yan that time nung nandyan ako ay mas lalo akong kikilabutan at hindi makakapag-focus sa aking ginagawa. At sa bahay ko na nga lang na-check na meron na talagang na-i-record nga. Meron pa tayong bababa ng isang cemetery doon. Sinasabi nila hindi masyadong safe daw doon. So doon tayo sa part na hindi masyadong. So ito na sakto. 10 minuto na lang bago mag 3:00 ng madaling araw. Ito na po yung puntod ng mga madre at mag-i-investigate tayo kung meron ba. Hi, this is Master Gala. Meron ba ako ditong kasamang hindi tao? Ito yung puntod ng mga madre. Pwede ba kayo magsalita kung meron ba dito? Huling tanong, meron ba akong kasama rito? Sa puntod ng mga madre? Mari po kayo magsalita. So wala. Dito tayo sa kabila. May mga puntod ng mga pari naman ito. Hi, this is Master Gala. May mga pari din dito. Yan. Meron po ba akong kasama rito sa sementeryo na hindi ko katulad? Wala mang response yung ating ginagamit ng device sa ating cellphone, ay meron naman tayo na i-record na parang umiiyak. Pakinggang mabuti.
Ano yun? Ano yun? Hi, this is Master Gala. Nandito ako ngayon sa puntod ng madre at saka ng pare. Meron ba akong kasamang hindi tao ngayon dito? Maaari kang sumagot gamit ang aking device. NPR Tiff. Sakto, boses ng lalaki. Nakatutok ako dito sa ano. Sa ano ng mga pare, ayan oh. Parang boses ng ano, ng pare na nagmisa. Kayo po ba yon? Nagsalita? Election. Election? Ano pong kinalaman ng eleksyon? Namatay po kayo ng eleksyon? Pagpag ng mga pare. During that time, wala talaga akong narinig na kahit anong boses. Let's go. Let's go. Wala na. I think I'm wasting my time na. Obviously, hindi ko nga narinig ang mga ito nung nandito kaya inisip ko nagsasayang ako ng oras kaya lumipat na ako sa puntod ng mga nabiktima para mas makahanap pa tayo ng mga sagot at mag-imbestiga sa sementeryong ito kung may nangyayari pa rin bang kababalaghan. Doon ako mag-investigate dun sa puntod ng mga na-COVID. Oo. Hi, this is Master Gala. Meron ba ako ditong kasamang hindi ta? Hindi ta. Ano yun? You heard that, guys? Ikaw ba yung nagsasalita ngayon? Pwede mong gamitin tong aking cellphone? Pwede ka bang magpabukas ng kahit anong pinto rito sa aking harapan? Grabe, 1954 pa to oh, inilibing. Meron ba talaga nagpaparamdam sa sementeryong ito? Na mga namatay sa COVID? Walang sumasagot eh. Ano po? Pwede pong paulit yung sinabi nyo? Hindi nakulong? Ano daw? Boses ng lalaki yun. Nakakakaba pala itong application ito kasi yung boses ka talagang maririnig. So dito ako lalapit. Meron ba rito nagpaparamdam na isa sa namatay dito ng COVID-19? Kasi mapapansin nyo guys oh. Dito oh, 2021. Hi again. Oh my gosh, nakakagulat. Hi again, this is Master Gala. Maaari ka magsalita ngayon. Sakto mag-aalas 3 na. So huling tanong, meron ba akong kasamang hindi tao? Maaari kang sumagot dito sa aking hawak na phone. Alright. Ano po? Dito po sa likod ko ay puntod po ng mga namatay sa COVID. Kung meron po bang ibang tao o ibang nilalang na hindi ko katulad na nagstay pa rin hanggang dito ngayon, maaari mong pabigatin ang aking dalawang paa o aking balikat ngayon o gamitin mo yung aking hawak, magsalita ka. Ayan na, may boses na. Hi, this is Master Gala. Kamusta? Gusto ko lang kayong kamustahin. 'Di ba? 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 'Di ba?
hear that? Mataas sa frequency, guys. So nandito ako ngayon mga master. Ano daw? Nandito ako ngayon mga master sa isang sementeryo kung saan dito nilibing yung mga na COVID. Oo. Namatay po sila sa COVID. Kung babalikan natin, yan, may mga boses na nare-record yung ating test. Ano daw? Ilang test? Ilang test? Nakaset kasi sa Tagalog yan guys. Kakakilabot naman. Meron po ba ritong hindi na biktima ng COVID or sinadyang tapusin yung kanilang buhay? Pag nag-yes yan, tatakbo na ako. Kasi patay oras. English natin siguro. Iset natin into English para hindi nakakalito. Hi, this is Master Gala again for the last time. At this moment, meron ba ritong pwedeng magparamdam ngayon sa akin? Gamitin nyo po yung aking phone na gamit since mag-aalas stress na po. Ayan na. Sino ka? Pwede ka magpakilala? Hi, this is Master Gala. Patuloy ka bang gumagala sa sementeryong ito? So again guys, walang masyadong response. Di pa tayo dun sa mas creepy dito sa baba. Kasi dito, meron daw dito mga bata na ililibing. Yung lahat yung sementeryo pa hanggang ibaba. Lahat yan mga master. Oh. Are you gonna wait? Narinig nyo yung parang hakbang? Ayoko nga. Hintay niya ako. Sabi maghintay daw ako. Ito na nga guys. Nafe-feel ko na bumibigat na ngayon pa ako. Oh my. Oh my. Nilabot na ako. So maaari ka bang sumagot ngayon sa huling pagkakataon? Ano po? Babe. Foreign office. Punto dito. Isang lalaki. Kumano din ng 2019. Okay. So isasarado ko na yung aking komunikasyon sa inyo. Wala ba kayong gustong sabihin? Okay, walang sumagot. Hi, this is Master Gala. Pwede ko magsalita ngayon gamit yung aking device. Sa huling pagkakataon, meron ba akong kasamang hindi tao dito? Kung ikaw man yung nakita kong parang shadow kanina dito sa gilid na ito. Innocent? Ang hirap mag-investigate ng ganito guys. Walang masyadong ganap. Hi, this is Master Gala. Sinusubukan ko kayo ngayon. Maaari kayong magsalita gamit ang aking hawak na spirit talker or device. Meron ba ako ngayong kasamang hindi tao sa sementeryong ito? O namatay dito sa COVID? Maaari ka magsalita ngayon. Huwag kang mahiya.
think it's waste of time now, guys. Walang masyadong sagot dito ang ghost. Ang ano. Hindi naman tayo cemetery na parang liblib masyado eh. Exit. Pwede ka magparamdam ngayon? Sabi rest. Mamahinga na po kayo. Oh, you are smart. Thank you so much. Hindi po ako globe, smart po ako. Wala akong kamalay-malay dahil akala ko simple lang ang lahat at walang sagot. Pero gusto pala niya magpakita talaga. Nandito ako sa puntod ng mga bata. Puntod ng mga ibang. Narinig yun, parang may naglalakad. Ito na ang nagpatindig ng balahibo sa akin habang nag-i-edit sa bahay. Titigang mabuti. Dito. Animoy nakatayong nakaputi na parang lalaki na nakamasid sa akin. At that time hindi ko siya napansin nung nandyan ako. Pero sa maniwala kayo o hindi, wala akong kasamang iba dito. Mapapansin din na parang naglaho na siya banda rito sa likod ko. Oh my gosh, may naamoy ako, amoy formalin. So, it seems kahit hanggang cemetery guys, safe pa rin. Ayun, marirate ko ang safe dito sa magiging safe dito sa Davao is hanggang sa kanilang cemetery. From 1 to 10, for me it's 9.8. Hindi ko muna ipe-perfect din pero since baka sabihin nyo sobrang taas naman, nagbase lang ako sa karanasan ko, personal na karanasan. Hindi naman talaga dapat kinakatakutan ng mga sementeryo. Pero ang isang bagay na natutunan ko ay huwag tayong matakot sa mga patay. Hindi dapat tayong mas mag-ingat sa mga buhay na pwedeng magdala ng panganib sa ating buhay.